Kung ayaw mong ma-offload sa flight mo papuntang India, makinig ka. Alam mo ba na malaking porsyento ng mga tourist travelers ang hindi natutuloy sa kanilang biyahe dahil sa kawalan or kakulangan ng Affidavit of Support and Guarantee or AOSG kahit na dineclare naman nila na self-funded ang kanilang trip? Dahil hindi sapat na sabihin mo na self-funded ka kung hindi naman ito suportado ng iyong financial documents. Marami kasi ang nagde-declare na self-funded na lang at huwag na lang banggitin na may boyfriend silang i-meet sa India. Ang problema lang kasi, madalas makakaramdam pa rin ng red flag ang immigration dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, hindi naman karaniwang tourist destination ng India para sa maraming mga first-time international travelers. Kaya natural na gusto nilang maintindihan kung bakit India agad ang napili mong destinasyon. Pangalawa, tinitingnan nila ang travel pattern mo. Kung first international travel mo pa lang at wala ka pang travel history, maaaring itanong nila kung bakit India agad ang destinasyon. Kayong marami namang mas malapit at visa-free na bansa na mas common puntahan ng mga turista. Pangatlo, financial capacity. Kung kulang ang cash flow ng account mo tapos bigla ka pang nag-deposit ng malaking amount ilang araw bago kumuha ng bank statement, madalas ito napapansin. Paulit-ulit ko ito sinasabi, hindi lang kasi sila nakatingin sa account balance, kundi pati sa movement at history ng inyong account. Ang apat, consistency at confidence sa pagsagot. Kapag hindi tugma ang detalye ng mga itinerary, accommodation, budget at purpose of travel mo, o di kaya ay halatang hindi ka sigurado sa mga sagot mo, mas marami silang follow-up questions. Panglima, sinasabi mong self-funded ka, pero may ibang taong nagbayad ng flight ticket mo, hotel accommodation, o iba pang travel expenses. Patay tayo dyan. Dyan palagi nabubuko ang iba. Pang-anim, hindi realistic ang itinerary mo. Halimbawa, hindi mo alam ang mga lugar na pupuntahan mo or kahit history niya, hindi mo din alam. Naalala nyo before may nag-trending na na-offload na may mga tanungan na anong history ng mga Taj Mahal. So, tinatanong sila ng mga background ng mga tourist destination na declare nila na pupuntahan. So, ngayon, kung hindi mo masagot ang mga tanungan na yan, so halatang gawa-gawa lang ang itinerary at para lang na may ipakita. Pang-pito, and very important, kulang ang ties mo sa Pilipinas. Kung wala kang maipakitang matibay na dahilan para bumalik, tulad ng stable job, negosyo, pag-aaral, ari-arian o pamilya, maaaring tanungin nila kung ano ang assurance na babalik ka pa sa bansang minamahal perlas ng silanganan. Kaya tandaan na mas madaling panindigan ang totoo kaysa gumawa-gawa kayo ng ibang travel narrative na hindi mo naman kayang panindigan. Kaya as your travel to India guide and friend, secure mo na lang ang iyong AOSG para hindi maging sugal ang pagpila mo sa immigration. Isipin mo, mas maliit ang magagastos mo sa pagkuha ng AOSG kumpara sa halaga ng round trip ticket, hotel bookings, at iba pang travel expenses na maaaring masasayang kung hindi matutuloy ang iyong biyahe. By the way, I also assist with AOSG attestation processing with minimal requirements, complete sample formats, and step-by-step guidance for your convenience, all at a very reasonable price. Preparation is always cheaper than a missed flight. Kaya wag mo nang hintayin na hanapin pa sa'yo, ihanda mo na habang maaga pa. This is Kizzy, your travel to India guide and a friend. Don't forget to follow for more travel tips and see you on the next video.